Isang pinagpalang araw sa inyong lahat, tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay ang salitawa. Today we are celebrating the memorial of Saint Arnold Janssen, the founder of the SVD. Binabati ko po ng isang maligayang kapistahan ang lahat ng ating mga SVD fathers and brothers. Mga kapatid, tampok po sa ating ebanghelyo ngayon ang kwento ng pagbangon. Sa unang parte po ng ating ebanghelyo ngayon, nakita natin ang pagbangon ng mother-in-law ni Simon, kung saan ito'y nakaratay sa kanyang higaan dahil may lagnat, may sakit. Pero siya ay nakabangon nang siya ay pagalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, alam po natin sa buhay natin may mga pagkakataon na tayo ay nadadapa o kaya naman tayo ay bumabagsak sa ating mga pangarap sa buhay. Pero hindi po ibig sabihin nito na nang tayo ay nagkamali, tayo bumagsak, tayo nadapa, ay wala ng pag-asa na bumangon. Alam niyo mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayon na bawat pagkakataon ay panahon para tayo'y bumangon, na mayroong pag-asa, na mayroong pagkakataon na tayo'y bumangon muli. At dito po sa kwento ng pagpapagaling ng ating Panginoon sa mother-in-law, sa bayanan ni Simon at ng mga may sakit na dinala sa kanya, ay pagpapahayag sa atin na tayo'y makakabangon sa tulong ng Diyos. At sa ikalawang parte ng ating ebanghelyo ngayon, nakita rin natin ang pagbangon ng Diyos. Bumangon ang Panginoon ng madaling araw at nakakamangha na sa dami ng kanyang ginawa nung nakaraang araw ay nakuha pa ng Panginoon na bumangon ng madaling araw para manalangin sa kanyang Ama. At ito'y isang halimbawa para sa ating mga kapatid na ang kalakasan ay hindi lamang makukuha sa pamamahinga ng ating katawan, pero ng ating kalooban at ng ating kaisipan. Nakasama ang Diyos. At dito po, pinapakita ng ating Panginoong Hesukristo na ang pagbangon talaga ay nakasalalay sa ating komunikasyon, sa ating relasyon sa ating Diyos. At sana po ito'y maging inspirasyon sa atin kapag marami tayong ginagawa, nakakapagod, at para hindi tayo bumagsak sa tinatawag na burnout, tayo'y matutong mamahinga. Pero hindi lamang dapat yung ating physical na katawan ang ipinapahinga natin, pero yung ating kalooban at kaisipan, nakapiling ang Diyos. At the best time that we can rest with the Lord is in our prayer time. And so, in everything that we do in life, no matter how small or big they are, let us not forget to spend quality time in prayer. Because in prayer, we not only talk with our God, but we take this as our best time to rest. Because all our strength, all our motivation and inspiration would always come from our God. Babangon at makakabangon lang tayo gawa ng ating komunikasyon at relasyon sa Diyos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Pulisang pinagpalang araw sa inyong lahat.